Tatalakayin gabi-gabi ang maraming mukha ng pag-ibig, pagmamahal sa ibang tao, at ang pinakaimportante, ang pagmamahal sa sarili. Antabayanan ang prangkang komentaryo niya sa pag-ibig, relasyon at sa iba't ibang bagay, at lalong manabik sa kanyang mga positibong pananaw sa buhay. Narito na ang programang kasama nyo gabi-gabi, Panggap, Ruth Abaw Live. Sa himpilang mas todong lakas, DWIZ. Panggap, Ruth Abaw Live. Good evening! Magandang gabi mga mister, mga misis. Kumusta na po kayo ngayong araw na ito ng Huwebes at 7 sa buwan ng Abril, taong 2016. 32 days to go before elections. Talagang pati pagpapalit ng administrasyon, talagang binibilang. 84 days to go before June 30. Kumusta na po kayo ngayong gabing ito? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan saan mang lupalop kayo inaabot itong ating broadcast. Kumusta ang ating mga love lives, mga mister at mga misis? Siguro naman dahil sa pamamagitan ng ating palatuntunan at sa pakikinig ninyo gabi-gabi, lalo na kayong nag-iinit. Hindi ba? Ay, yes. Yan si Dennis Valle. Ayan, siguro naman maganda ang ating love life. Kumusta ang ating sex lives, mga mister, mga misis? Siyempre dahil sa Krebsy, nabubuhayan ang mga dugong mga natutulog at ang mga natutuyuan ay nababasa ng muli. Yeah, baby! Yeah, baby! Kaya hindi na karatista si Mrs. kung hindi pumapayag na siya ay makipagniig. Ang ating kalusugan, kumusta na? Aba, maganda na, Pangga at Doc Bunny. Nagbababaan na ang lahat, lalong-lalo na ang BP, ang mga sugar, cholesterol, uric acid, yung mga fatty liver na ayos, nakakatulog ng mabuti. Salamat sa Krebsy at sa Alveo. Bumabata at gumaganda dahil sa Krebsy at Rosy Peel. Nawawala ang mga sakit-sakit sa katawan dahil sa Krebsy at sa HP Liniment. And of course, nariyan ang ating Jim's 5-in-1 Coffee Mix. Pabatiin na muna natin siya ngayon, ang manananggal. Manananggal ng mga maintenance medicine. Meron akong ikukwento. Merong isang nag-post sa Krebsy Facebook page. Maganda yung discussion. Sasabihin ko mamaya. Si Doc Eleuterio Bunny Bernardo. Doc Bunny, good evening. Hi, good evening, Pangga. Medyo Tumakbo ka ba? Tumatakbo. Saan ka galing? Diyan sa kabila, sa Capitol Commons. Oo. Actually, tumatakbo ko kasi nakita ko yung oras. Kasi akala ko haba pa ng oras. So, relax. Yung pala. Parang alas, sabi ko, haba itong oras? Nagtanong pa ako. Kasi baka namamali. Minsan namamali pag wala kang relo, namamali yung... yes. Tama. So, sabi nung suki ko, sabi niya, opo, 10 o'clock. Napa-exercise ako nung wala sa oras. Papetex ka pala, no? Minsan kasi feeling ko mahaba, pero parang sabi ko, bakit ang bilis ang oras? Ayan. Magandang gabi po sa inyo. Yeah. Hopefully, maayos ng inyong mga kalusugan. Yes. Hindi matigas ang ulo. Yan. Kaya iba kong pasyente. Talaga, may mga matitigas ka bang ulo? Kasi kanina, parang aga-aga pa, tas late kausap ko siya. Maayos na daw. Ganyan. Tapos biglang, ano po problema ngayon? Sabi niya, pwede ko na ba kainin lahat? Naku, yun na nga. Alam mo, sabi dapat... ko, alam niyo na po, prostrate ako pag gano'n. Yung parang babalik, iba naglolokohan lang tayo. Yes, lagi ko sinasabi gano'n. Kaya nga kayo nagkasakit in the first place. Yun yung mga bawal. Correct. Diba? Correct. Sabi ko nga sa inyo, kahit yun lang mga bawal ang tanggalin ninyo, hindi kayo magsusupplement. Correct. Kung talaga kayo ay disiplinado, sabi ko, in the first place, kaya naman nagtaasan yung mga mga blood sugar ninyo, yung mga cholesterol. Correct. Dahil may kinain kayong mga hindi pwede. Hindi ko naman sinabi hindi pwedeng kumain. Pero pero alam mo, tama yan. Alam mo, tama yung Doc sinabi mo. Kasi kagaya ko, ngayon nagpapapayat na naman ako.
So talagang ang mindset talaga nating mga mister, mga misis, eto na ang lifestyle natin. Yes, kailangan baguhin. Baguhin mo talaga. Parang ako, para sa akin, talagang hindi na ako pwede yung, kasi dati, Doc, syempre, pag bata-bata ka, okay, magkakakain ako ngayon kasi alam ko, malulus ko naman yan. Tatanggapin na natin ng katotohanan na habang tayo po ay tumatanda, bumabagal yung metabolism natin. So, yung ginagawa natin dati na, kakain ako ng kakain ng mga 3 linggo, hindi na kakayanin yun. Tatanggapin mo na yun. Pag yung minsan talaga sabihin na, halimbawa, nasa isang occasion na, sige na, tumikip ka, Doc, ganyan. Alam mo talaga nire-reject na ng sistema. Oo, tama. Yan yung magkakasakit ka na agad. So, hindi mo malaman kung correct. Tapos iisipin mo, ayun, kumain. So, sabi ko, pag inayos po natin yung inyong sarili, hindi po porke gumaling na kayo, at kayo may iniinom, ay pwede na kayo. Yun ang isipin mo na, yun na yung lifestyle mo. Yun na yung lifestyle mo. I-withdraw nyo na po talaga yung mga dapat i-withdraw. Kumbaga, kung gusto, like ako, kasi sa akin talaga, Doc, di ba, yung kalaban ng katawan ko talaga, carbohydrates. So, meron akong cheat day. Correct. Or cheat meal pala. Hindi pala cheat day, cheat meal. Isang beses ka lang kakain nun sa isang, para hindi ka deprived. Pero kailangan, parang, yun ang exception rather than the rule. Wag niyo pong sabihin kasing, binigyan naman ako ng Doc ng Krebs, may Alveo naman ako, so hindi po pwedeng araw-arawin yan. So, minsan talagang pwede, halimbawa, pupunta kayo, lagi ko naman sinasabi, pag pupunta kayo sa mga party, o kaya merong mga fiesta, malapit na naman ng mga fiesta. Tama, May. Sabi ko, lagi po isipin ninyo, mauuna yung kakainin yung mga prutas, vegetables, saka lahat kasi in moderation. Tama. Kapra-kapraso lang talaga, hindi yung dahil kung ano, kayo, hindi yung kakain kayo ng leche plan, isang lianera. Tayo na kayo. Hindi pwedeng gano'n. Kaya sabi ko, parang minsan hindi ko tuloy masagot agad. Kasi pag sinabi na agad sa akin, Doc, pwede na ba ako kumain ng mga, sabi ko, nakaramdam ng, tapos babalik kayo sa akin. Ang hirap po kasi yung second round. Kasi magki-cleansing ulit tayo, mag-detox. Maganda po yung tuloy-tuloy. Alam niya ng mga majority ng pasyente ko talaga. Pag pumunta kayo sa akin, talagang i-influence ko kayo na magbago kayo ng lifestyle. Kasi doon ang galing yon. Ano po? Hindi porke may Krebs, tapos sasabihin niyo sa akin, Doc, dalawahin ko kaya. Kaya magdadalawa kasi gusto niyang kumain. So, hindi po yun nakasagutan. Kahit po 100 Krebs ang laklakin niyo, ay kung babalik kayo sa dati yung lifestyle, wala mangyayari. Ano po? Kaya po sinasabi kong kaya lifestyle na yan. Okay. Etong ating hindi ko na ginawang letter, basta ito ay text message sa atin, Doc. Maganda tong pag-usapan natin. Okay. Eto ang tatalakayin natin ngayon. Kasi this is a letter reading Thursday. Welcome back, Ma'am Ruth. So bago-bago ito. I just want to ask something, sabi niya. This is about my fetish. Kaya magandang talakayin natin mamaya yung mga fetish. Kasi mas attracted ako sa mga nakabikini at hapit na suot. Kesa sa mga kesa sa mga nakahubad na. Yan. Sometimes pag ayaw ni Mrs. na mag-make love, I'd rather do it by myself habang ako ay nagse-self-help. Nagsasariling sikap. While looking at the magazine na nakabikini lang. So hindi siya yung nakahubad. Gusto niya yung nakabikini. Yun. May konting dami. Yun. Is there something wrong with me? Si Mr. Hot of Pampanga. So, tinanong pa siya ni Ate Marie. Sabing ganon, kung ibig bang sabihin, kung gusto niya makipagtalik sa misis din niya na may suot at hindi nakahubad. Matagal na bang ganito? Sabi niya, hindi naman po. What I mean is, parang yun ang way to boost my arousal. Alam po niya yun. In fact, pinapasuot ko nga siya ng bagong underwear. So, yun ang turn on niya talaga, mga fetish niya. Yan, Laging binibilang. Bago. Victoria's Secret. Sabagay, maganda lang ngayon sa La Senza, may mga sale. Pumili ka ng maganda-ganda, Miss. Yun, tama. Pagkakataon mo na. Tapos pasira mo ng pasira para bago. Siguro nga, ano ko lang yun, ma'am, parang fetish ko or sex trip. Normal lang po ba yun? Mahal ko po ang misis ko, kaya hindi ko siya pinipilit pag ayaw niya kasi pagod siya. Okay naman sa akin, pero sometimes po, ayaw niya. Okay lang po, masakit. Pero siguro normal lang sa aming mga boys ito. So, eto ang tanong niya, si Mr. Hot ng Pampanga. Meron ba diyang mga kalalakihan? Pero I remember kasi dati may nagsabi sa atin naalala ko meron tayong isang tinapik.
as one of the mistresses, one of the mistresses ng isang mga kilalang tao na kaibigan ko. So gusto niyang paligayahin daw si Mister. So merong isang nag-advise na mag-nighties ka, huwag mong ibuyang-yang. Yes, so yun ang i-text niyo sa amin sa 0916-1608168. Mas gusto nyo ba na nakadamit ng konti, na hindi nakabuyang-yang? O mas gusto nyo nakabuyang-yang? Ready to go. Oo. Sino ba yung nagsabi sa akin? Ganun din. Mas gusto yung may talok ng konti. Oo. Halimbawa, naka-duster pero walang panty. Parang may excitement. Yun na nga eh. Yung parang kakapakapain mo, ilililis-lilis mo lang ng konti. Yung iba nga meron pa gusto nilang makipagtalik ng nakasuot ng underwear, tapos hahawiin lang. Oo, may mga ganon. May mga ganon. Siguro parang yung... Siguro uso yung may butas na. Ay, oo, tama. May nakita akong ganon. Sa isa lang lingerie magazine. Pero sa lalaki pwede ba yun? Sana may dulo. Ang hirap naman. Okay lang yun pag hindi erect. Ayun, pero pag erect na mahirap. Talaga kailangan sa isang butas. Sa tagiliran. Sa tagiliran? Ang hirap nun. Sa babae, okay lang yun. Oo, kasi ihahawi mo lang yun sa lalaki, parang maong type na brief, pero parang... Maong? Parang tigas-tigas. Ang tigas-tigas naman nun. Oo, one time, pero parang hindi na... Oo naman. Sino ba naman ang magtama ba? Sino ba? Eksperimento noon. Ayan, okay. So yan. Kung meron din kayong mga gusto nyong fetish, i-text po niyo sa atin sa 0916-1608168. Ayan. Magbabalik kami ni Doc, pati yung mga questions po niyo at ibang talakayan pa para sa ating Krebsy, makalipas lamang nilang paalala. Pangga, Ruth Abao. Live. Ito ang DWIZ 882. Sawa ka na ba sa pagbabayad ng mataas na bill ng kuryente? Halos sa pagbabayad na lang ba ng kuryente napupunta ang sweldo mo? Sawa ka na ba ng kapapaypay dahil lang sa hindi mo afford ang magpakabit ng aircon? Naiinis ka ba dahil kahit anong tipid mo ng kuryente ay mataas pa rin ang binabayaran mo? Pwes, mga Mr. at Mrs., eto na ang sagot sa inyong matataas na electricity bills. Narito na ang Endo-Ergic Thermodynamic Chips mula sa Japan. Tinatanggal ng mga chips na ito ang excess o sobrang radiation o kung tawagin ay electropollution mula sa ating mga appliances. Ang resulta, mas nagiging efficient o maayos ang daloy ng elektrisidad sa ating mga appliances upang makatipid sa ginagamit nitong kuryente. At dahil dyan, maaring bumaba ang inyong electricity bills ng mula 25 hanggang 50%. Kahit ano pang hinihintay nyo, kabitan na ng Endo-Ergic Thermodynamic Chips ang inyong mga appliances ngayon. Para sa ragdagang detalye at mga tanong, pwede mag-text sa 0920-223-5888. Muli, ang kanilang text line 0920-223-5888. Ako po si Kuya Chody Manalo from San Lorenzo Ruiz, Paris, San Lorenzo Subdivision, 55 years old. Talaga pong ako ay diabetic since 1996 and naging later part mga 10 years ago, naging dependent po ako sa insulin plus Diamicron. Yan. And then marami pa akong mga karamdaman like ng mga tulad sabihin natin na constipation. Yan, meron din po ako nararamdaman ganyan. And then sakit ng mga buto ko, yung arthritis ko po. Yan, meron din ako yan. And then later, nang ma-establish namin na yung pong Krebsy. Now, nung mag-Krebsy po ako, tunay nga po, yung dating dumarating ko galing ng office, darating akong pagod na parang nauupos na kandila, na mag-Krebsy po ako, utay-utay pong nawawala ang pagod na iyon. And then, as I continue using Krebsy, doon po bumaba na ang aking sugar. Imagine, sa tagal po ng panahon nag-insulin ako, Krebsy lang po pala ang magiging solusyon sa aking diabetes. At the same time, doon din po nagutay-utay na nawawala at nagkakaroon ako ng regular flash out, yung pong aking
yung aking constipation, nawala na rin po at the same time. Now, yung pong nauupos na parang kandila, yun po, nawala na rin po yun. If you would imagine po, sa dami ng activities ko sa church, sa organization, sa ME, kahit matulog po ako ng alas 12, alauna, at nung ako'y naka-Krebs before ako matulog, yung pagising ko po, in 2 hours and 3 hours ko lang tulog, ang pakaramdam ko po is napakahaba naging tulog ko. So from that time na kahit anong pagod ang nararamdaman ko, as long as po na naka-Krebs ako, talaga po namang parang healthy ang pakaramdam ko, malakas ang katawan ko. May dagdag lang po ako yung kanina po kay Kuya June, sinasabi niya yung acupuncture, yung tusok-tusok ng ganyan. Sabi ko, meron palang ganun, nakala ko sa Krebs may tusok-tusok na. Why? Ang misis ko po lagi humingi ng tusok-tusok. So, pag ako pinaka-Krebs na, ayan po, ang sunod po nun, tusok-tusok na rin po sa misis ko. Kay Ate Amor. Yan. And then kahit po kami, let's say, mayroon kaming out of town seminar sa medicine counter, may dala-dala pong Pepsi niyan. Umiinom po ako niyan. At talaga po namang kahit po whole day yung seminar hanggang alas 10 ng gabi, ang pakaramdam ko po wala akong kapaguran. At parang gusto ko pang dire-diretso yung seminar gawin. So yun po ang epekto talaga sa akin. So nasasabi ko, parang hindi ko na kaya mabuhay na walang Krebs. Thank you. Krebs, available sa lahat ng Mercury drugstores and other leading drugstores nationwide, pati na rin sa aming mga distributors. Para sa karagdagang katanungan at impormasyon, pwedeng mag-text sa 0930-680-448. I-like din po ang aming Krebs Facebook page para malaman ang iba pang mga benepisyo at magagandang karanasan na hatid ng Krebs. I would like to thank Flawless Skincare Clinic for my dermatological services, lalong-lalo na po sa aking dermatologist na si Dr. Evelyn San Luis. Siya po ay matatagpuan sa Flawless 5th Floor Mega Mall, Mondays to Fridays, 1 p.m. to 7 p.m. Gusto ko rin pong pasalamatan ng Jewels Clothing Store para sa aking mga clothes at sa aking mga t-shirts. You can visit them at any SM, Robinsons, and Walter Mart department stores na malapit sa inyong mga lugar. Please check out their ongoing sale where you can buy great t-shirts for only 100 pesos. Bangga, Ruth Aba, live sa himpilang mas todong lakas, DWIZ. Eto na mga misis, mga mister, coffee break po muna tayo. Alam niyo po ba na siyam sa bawat 10 Pilipino ay nagkakape? Love na love ng Pinoy ang kape, pero dapat love na love din po natin ang ating kalusugan. Kaya naman kung magkakape na rin lang tayo, doon na tayo sa kapeng may kakaibang sangkap na mainam para sa atin. Jim's 5-in-1 Coffee Mix. Ang Jim's 5-in-1 Coffee Mix, sinangkapan ng Korean ginseng na nagtataglay ng ginsenosides na tumutulong sa ating katawan para maging masigla, puno ng enerhiya at nagpapatalas ng isipan. Hindi lamang po yan dahil meron din itong agaricus mushroom na mabisang antioxidant na mayaman sa dietary fiber, vitamins, minerals at beta-glucans na tumutulong para magkaroon ng malakas na immune system. Kaya ang Jim's 5-in-1 Coffee Mix ay hindi lamang po basta kape dahil sa mga kakaibang sangkap nito. Mabibili ang Jim's 5-in-1 Coffee Mix sa mga leading groceries, supermarkets, and drugstores nationwide. Okay, ito yung matagal na ito. Naku na, namumroblema. Hindi. Sorry kay Mang Jess Altabano kasi ang tagal na niyang nag-text, hindi pa natin nasasagot. Ako po, ito kagabi nag-text siya. Ako po si Jesus Altabano, 66 years old, ng 21 Scorpio Street, Cruzville Subdivision, Barangay Kaligayahan, Novaliches, Quezon City. Tanong ko lang po kung pwede sa bara sa ugat ko, sa puso, ang Krebs at Alveo. Meron din po akong hypertension, diabetes, prostate enlargement at kidney problems, utang na loob. Ang dami niyang sakit. Yes, oo, ang daming sakit. Ayan. Naku, araw-araw pala siyang magte-text. 5, 6, 7. Ayan, okay. Hopefully, nakikinig na yung ngayon, Mang Jess. Si Mang Jess. Naku, ganito. Mas mabuting dapat pumunta sa'yo. Oo nga, importante po, Mang Jess.
kung kayo ay dito lang o nasa Metro Manila or kaya Karatig Bayan, kung malapit sa Rizal, yung mga ganyan, or Bulacan, kumakasadya kayo sana sa amin kasi para magawan ko kayo ng tamang regimen. Kasi kasama din yung Krebsy, yung Albeo. Oo, kasi ipoprogram ko po yun ng maayos, pati yung mga pagkain ninyo. Pwede po yun. Kaya lang, dapat nasa tamang pag-inom. So, meanwhile, kung kayo ay nakikinig at meron kayo na kayong Albeo, meron na kayong Krebsy, pwede nyo po, dapat po double dosage kayo. Ayun. Sa umaga, hopefully, kasi meron din kayo, palagay ko, acidic kayo. So dapat pagkakain ng almusal, may laman ng tiyan, or kahit nakakain lang kayo ng konti, pwede nyo pong inumin yung Krebsy. Pero yung pong Albeo, pwede nyo pong inumin 25 ml before breakfast. Okay. Wala pong acidity kasi yun. Yung Krebsy po ang after meal, kung meron kayong kinain. Tapos, another round po ng Krebsy at saka Albeo bago matulog. Pero mas mabuti po kasi kung ganyan ay mache-check kayo kasi yung mga processed food, tatanggalin niyo po yan. Yung mga seafoods kasi kung meron kayo sa kidney, tsaka mga prostate, kailangan malaman natin. Kasi kung prostata ba yung prostatitis. Ang dami na, lahat na lang. Lahat na problema kinuha niya. Pero yun Pero yun nga kasi, Dok, ang paliwanag mo nga, kasi nagsisimula lang yan sa isang sakit. Yes. Tapos nagdo-domino effect. So, palagay ko marami rin kayo iniinom. Na side effect ng gamot. Yes, from one gamot to another gamot. Kaya dumadami, kaya po dumadami rin sakit ninyo. Ngayon ang gagawin natin, aayusin po natin yan na on the first 20 days. Kung kayo ay bukas, kung kayo makakapasyal. Friday, meron nga pala kang clinic. May clinic po ako. Kung hindi naman, sa Sunday po, para po tayo magkausap, Mang Jess. Ayan, okay. Mang Jess, punta kayo kay Doc Bunny. Ay, sure sana ng Hong Kong. Alam ko na dala na ni Dinala ni... Naku, tang na loob, Doc. Ay, naku, Rosana, laking pasakit, Ang bigat nun. Mabigat yun. Kasi 60 sa shade. Kasi nung natanggap ko dito ng Monday, text ako nag-Facebook ako, messenger kay Dars, ang bigat nito. Oh my God, paano yan? Sabi ko, this is 120 ml each. And this is 60. So do the math. O sige, Mami, meron pa akong 3 kilos na allocation. Ang ginagawa kasi parang almost a kilo kasi siya. So, ang ginawa ko na lang, tinanggal ko lahat sa sachet. Tapos sabi ko, ilagay mo na lang sa bag mo. Tapos nilagyan ko siya ginawan ko siya. Buti may natira ka pa doon na isang prescription. Ginawan ko siya ng prescription niya. So, pwede po yun. Sabi ko nga sa kanya, makukuha mo na sa Sunday. Sunday daw. So, sabi ko, nalimutan ko sabihin na mabigat talaga. Kasi kung dinadala ko yan from Korea, talaga inaalis ko siya. Except pag may Korean talaga. Kasi mabigat. Ang ganda naman ng packaging kasi ang ganda ng kahon. Kaya parusa lang talaga sa magbibit. Parusa, kaya yung magbibit-bet. Kaya makukunan mo na, Rosana, kasi nag-message siya na wala ako ng connection. Kaya hindi ko siya nasagot sa messenger. Sa Sunday. Ayan. Okay. Ito yung sinasabi kong magandang talakayan namin, Doc. Okay, ito. Si Michelle Banayat. So, paano pag-inom ng Krebsy? Kasi hirap siyang makatulog. Okay, sige, di sa gabi. Yung sa akin po, may maintenance ako at antukin ako. So, pwede bang once a day? So, ang maintenance niya, Doc, ay Losartan. So, para sa hypertension ito. Metformin at aspirin. Tapos may vitamin B complex. So, sabi kong ganun, mag-take kayo ng Krebsy. Tapos mag-monitor kayo ng BP ninyo kasi yun nga ang nare-realize natin, marami na nagsabi, bakit ako nahihilo? Kaya ka nahihilo kasi bumababa na yung BP mo. Tapos sabi ko, magpa-check kayo sa doctor nyo or mas mabuti, pumunta kayo kay Doc Bunny. Yan, so sa Star Mall, etc. So sabi niya, nag-lab test naman siya. Okay naman ang result ko. Ang sabi, lumapot daw ang dugo ko dahil sa maintenance na iniinom ko. Okay, yan, okay. So, ang sabi ko, sandali lang po, sabi ko, kung okay na po kayo, kung okay ang lab test nyo, bakit pa po kayo nagme-maintenance? Ayan, okay. Ang problema ko kasi is pag tumataas ang sugar ko, namamanhid ang left na kamay ko. Kasi ang sabi ng doktor, continue ko lang daw. Okay po, sabi ko, subukan yung Krebsy, balitaan nyo kami. Ang advocacy po namin kasi ay Maintenance Medicine Free Philippines. Dahil ang mga doktor mismo, alam nila ang mga hindi magandang side effects ng mga maintenance. Ang sagot niya, kaya nga po. Sinabi din po nga ng doktor ko yon. At alam ko din na masama ang maintenance na gamot sa katawan. So, para bang
Oh my God. O, diba? Gusto ko iuntog ang ulo ko sa padet. Hindi kasi Dok ganito Alam mo, na-realize ko dito, yung sinabi niya, normal naman ako So kung normal ka, bakit ka kailangan mag-maintenance sa medicine? So, para saan yun? Yung parang ang pananaw ng mga tao, Dok, normal ako, may maintenance ako, normal ang aking mga... Para saan? Oo, diba? Kaya sinasabi ko, saan pupunta yun? Kasi wala namang inaayos sa katawan mo. At alam din ng doktor niya. Sinabi nga din daw ng doktor niya. Sabi nga ng doktor ko, alam ko din yun. So, alam nila yun. Sila nga hindi iinom nun. Kaya nga, diba? Kaya nga Kaya nga sabi ko sa'yo, may mga doktor, Dok, meron ka ba dyan alternative na iinumin namin? Sawana doktor na yun, Sawana kami uminom nito. At palagay ko, napupuno na yung aming bato at atay. Natural naman. Oo, alam nila yun. Kaya parang, sabi ko sa'yo, diba? Oo. Talagang, parang ano lang, hindi normal yun. Hindi masama magsabihin. Para tayo naglolokohan lang. Kasi parang, kayo, imagine nyo gumagastos kayo sa para wala. Diba? Kasi, ano ba ginagamot? Kasi normal ka na Kasi parang, normal ako. Ba't ka pa nagme-maintenance? Normal ka na pala, ba't ka nagme-maintenance? Correct. So, dapat supplementation lang. Ang normal ay yung wala kang maintenance. Yes. Tas okay lahat. Yun ang normal. Correct. Ang gagawin mo lang is, ibuboost mo lang talaga ang immune system mo. Kasi meron po tayong natural way of healing. Nagpo-produce yan tayo ng mga certain hormones at saka mga natural antibiotics sa katawan natin para self-defense yun. Pero pag nasanay ka sa mga antibiotics, mawawala lahat yun, kaya mahina ka. Pero kung pagagaling mo sa katawan mo, paganahin mo yan na mag-produce lahat ng organs mo, magaling na ang self-defense niya, kahit ano pang tumama sa'yo, mapoprocess yun. Kasi meron siyang bantay sa katawan mo. Yun. Para ka may security guard sa buong organs mo. Pag uminom ka niyan, definitely, para saan? So, meron tatamaan at may tatamaan na organs. Diba? Ganito, mga mister, mga misis. Yes. Ito ang tandaan natin na parang naging eye-opener sa akin, Dok, yung conversation na yun Ang tingin ng mga tao, basta nagme-maintenance ka at nare-regulate, normal yun. Yun yung pag-iisip nila. Hindi yun ang normal Kaya nga, meron naman po akong iniinom. Ay ko, para saan? O diba? Kasi sabihin kasi sa kanila, ay tuloy-tuloy mo yan. Habang buhay na, hindi po habang buhay yun. For certain... Yun ang new normal para sa lako, which is not. Correct. Actually, meron ako mga pasyente sinasabi ko, sige, a certain period ganito, iinumin nyo yan kasi super taas. Pero kailangan, meron niya kaakibat na cleansing supplement. Kasi, definitely, meron niyang side effect. Na kailangan alagaan at bantayan yung mga organs niyo na pwedeng maiwanan. Kasi hindi yung mga water soluble, yung ibang ingredients. Yes, Alam naman nila yan. Kung nag-enroll kayo ng Pharma 101, alam niyo kung paano gumawa ng gamot. At alam niyo rin kung paano, ano ang mga naandun. And these are all derivatives. Hindi yan natural extract. Dito, derivatives lahat na chemicals. Ayan. So, tsaka yun na nga pero at least, Dok, sinasabihan sila na, sinabi nga po ng doktor. Marami nagsasabi ng ganyan. Minsan, gagawin na nga lang nila. After some time, makikita mo ang trend, papalitan or babawasan o di kaya bibigyan na mahinahin ng dosage kasi kunyari kasi pinapapahinga ka lang tapos nung ibabalik ka na naman sa stronger medicine. Pero ang magandang sabi ko nga sa inyo, you pray for a good doctor na hindi kayo bibigyan ng panghabang buhay na At saka hindi lang yung panghabang buhay, yung utang na loob, abot ka ng 1,000 milligrams. Tama ba naman yun? Yung kakayanin ng katawan natin. And basically, lahat ng mga imported drugs, ang calculation yan based on the body mass index ng mga Caucasians. Tapos paiinom sa atin. Tuwa pa naman tayo pag galing sa abroad. Hindi mo nakita yung mga multivitamins yung naglalaki, hindi nga malulok na lalamunan ninyo. Kasi masyadong malalaki. Hindi para sa atin yun. Pang malalaking tao kasi yun. Lalamunan natin, napakaliliit lang ng mga Pinoy. Tama. Tuwa naman tayo, tanggap tayo ng tanggap. Kasi doon, maniwala kahit sa hindi, minsan buy one, take 5 yan. Tama yun. Dati pinamimigay. Tama, pinamimigay halos. Halos pinamimigay na yung kanilang mga nasa Correct. But, sinasabi ko sa inyo, hindi po yan ang para sa atin, actually. Okay, ito pa mga tanong. Magandang gabi, Ma'am Ruth Panggaabaw at Doc Bunny. Una, salamat sa message kagabi na intindihan ko. Tanong ko po kung saang pharmacy ako pwedeng bumili ng Krebsy at Rosy Peel
dito sa Rodriguez, Rizal. Salamat po. Sandali, at saka paano daw po ang pag-inom ng Rosipil at Krebsi? Ayan, dapat may tubig. Correct. Yan ang pinaka-importante. Correct. Kung nakakainom kayo walang tubig, di okay lang. Joke lang po yan. Kasi lagi tayo, paano ba pag-inom? Natural may tubig. Paano matulog? Di nakapikit. Normally po, ang pinabibigay natin yung Krebsi on an empty stomach bago po kumain. Pero pag kayo naman acidic, pinaiinom natin yan with meal o nakakain na kayo. Ganun din po yung Rosipil. Yan na. Yung Rosipil talaga with meal yun. Pero kung kayo inaantok at kayo nag-aaral, nagtatrabaho, at uminom kayo sa umaga, inaantok kayo sa Krebsi, ipinalilipat po natin sa gabi bago matulog. Yung Rosipil naman, kahit anong oras yung inumin, basta may laman ng tiyan. Oo, may laman ng tiyan. Kung kayo naman ay talagang super, yung may mga edad na 40s and above, tsaka nagdadalawa. Pero kung kayo ay below 40s, ayan. So, pwede isa. O kung hindi naman, lalo na yung mga, meron kasi kami akong pinaiinom ng mga teenager na malalalim yung mark ng kanilang, ano ba yan? Acne, nung pimples yung nila. Pimples, yung tinitir yung scars, parang gano'n. Parang malalim. Para kayong mga, crater ng buwan. Tama. Ano ba tawag? Pockmark. Ayan. Yung mga marks na gano'n. So, pag malalalim yun, talagang pinadadalawa ko kasi para ma-stretch out. Ayun. So, kaya depende po makikita. Pero, isa-isa lang talaga iniinom. Hindi po paramihan yan. Ayan, okay. Hinahanap ko kasi merong nag-text dito, Doc. Sabi ko kung pwede nating tawagan. Pero hindi na siya sumagot eh. Pero parang, ang problema niya, ano nga ba yung 86 niya? Hindi ko alam kung sugar yung 86 niya o BP. Hindi, siguro sugar kasi 1 lang 86. Ang sugar niya, normally 120. nakikrebsi siya. Tapos nahihilo siya. Ay, kasi mababa na yung 86. Pero wala doon siyang maintenance meds. So, paano gagawin doon? Kakain siya ng ano? Ay, kumain ka ng, kung pwede ka kumain ng chocolate, dark chocolate. Ayan, so matutuwa ka. Ay, nako, baliktad ang kanyang so, problema, masarap. Hindi kaya naman, kahit syrup, pwede kang honey, yung matatamis. Ayan. O di ka, kasi kaya siya nahihilo, mababa ang sugar niya. Chocolate, mabilis yun. Sige, ganito na lang. O di kaya isang scoop ng ice cream, ayan, pwede na yun. Mabilis din yun. Huwag na ba isang isang galon. isang dalawa, isang scoop. Pero ang pinagtataka ko, Dok, wala siyang maintenance, pero bakit, kasi ganito, kung wala kang maintenance at hindi ka diabetic, like tayo, hindi naman tayo nag-check at hindi naman natin alam ang sugar natin So bakit siya alam niya? So palagay ko galing siya sa diabetes. May taas ang sugar niya. So, after a while, naisip niya hindi na siya mag-maintain na. So, yun, bumababa na. Kasi, usually naman nag-check yung may mga tumataas yun na nga sugar. Kasi pag tayo, hindi naman tayo nag-check ng sugar natin, di ba? Ako, now, paminsan-minsan, nag-check na ako. Kasi nga, meron kayo sa family ninyo. Pero talaga makikita mo, monitored mo talaga. Ayun. I mean, control. Kasi talaga yung carbs, nako, mabilis. Pero minsan makikita ko, magbo-border yan. Alam ko na magbabawas na ako ng kanin. O di kaya yung mga noodles. Mahilig kami sa pansit. Yan na nga ba sinasabi? Yun, diba? So, alam mo na yung agad na babawasan mo. Sige, ganito. Hahanapin ko yung nag-text. Tapos sasagutin na lang natin. Magandang problema nga yun sa kanya. Para malaman natin yung background. Yung background. Kasi palagay ko yan galing doon. Sige nga. Sa may problemang yun. Tapos, nakita niya mababa na. Ay, matuwa ka. Tama. Kasi nga, konting mabilis 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 magpataas, mahirap magpababa. Matagal magpababa. Ayan. Okay. So, Doc, yung ating mga distributors, ayan, please. Para po sa mga nagtatanong, ayan, yung iba ay, Mang Nelson at saka Tita Yoli dun sa Krebsi Facebook page. At saka pag eto po sa mga distributors natin, Doc, pag lumabas na po yung website natin, ito po ay sa May, matatapos na yung website ng Krebsi. Nandoon na po lahat ng mga names and numbers ninyo ng mga distributors. May utang pa yata ako sa picture ko. Ayan, ayan, kailangan. Kasi hindi po pwede. Sa Royal Institute, hindi po pwede kasi high resolution. Kailangan na high resolution. So, magpapapicture ka na naman. So,
So, lalapad yun. Well, anyway, kailangan studio, magpa-studio picture ka na lang. High resolution. Yes. Kasi may stretch out pala pag sa web. Ayan. Ganun pala. Baka biglang lumapad ako ng todo. Tama. Ayan. Umangit ka. Okay. Para po sa mga distributor, si Tita Yoli, alam ko nagpadala siya kanina. Hopefully, bukas pa yung ma-receive. Oo. Meron sa Kabanatuan nagtatanong, pinasa ko kay Tita Yoli. Oo, yun. So, marami. Tapos, marami siya kasing users ngayon. Yes. So, yun ang maganda. So, para po sa inyong karagdagang informasyon, kung wala po na kayo makita at kayo naman hirap na maghanap. Yes. Pero meron akong mga nakitang ilan. Meron naman Tamang spelling lang talaga. Okay. Yung pag sinabi mo lang kasi, iba talaga yung dinig Tapos, sabi na, kasi meron akong tinry, dito lang malapit-lapit. Tapos sabi niya, 28 pesos po. Sabi ko, bakit 28 pesos? Tapos, ibang gamot. Ibang magkadulog. So sabi ko, sinulat ko na lang. So kailangan isulat niyo po. Kailangan isulat. May mga papel naman doon. So baka hindi kayo magkaintindihan talaga sa rinig. Okay. So mas mabuti pa advice namin sa aking experience. So, isulat. Pag sinulat niyo, meron. Okay. Kaya lang mapipilitan kang bumili pag meron. Ayan na. Kakaya kahit naman. pa isa-isa, dalawa. Ayan, So di kayo magsadya kayo sa amin sa 3rd floor ng Star Mall EDSA Show, Mandaluyong City. Ayan, hanapin niyo po yung Doc Bunny Nature's Link. O di kaya yung mga hotlines number namin, 0939-134-1785. Ulitin ko po, 0939-134-1785. O di kaya yung 0922-274-3424. Ang landline po namin ay 358-2456. Ayan, sa Laguna, alam ko may bago dito dala sa Santa Cruz. Kasi marami na rin nagpupunta. At saka yung mga regular nagpapatherapy sa amin talagang maganda na ang kwento. Tsaka yung 3 kong doktora. Yan, puro Krebs users. Hindi ko na kayo babanggitin. Ayan. Krebs users. Alam mo, nag-recommend sa kanila yung kanilang nursing aid nila. Talaga? Oo. So, punta po kayo doon. Kasi siya, nakita nila. Okay, good. So, iba talaga. So, siya umiinom. So, yun, napunta. Ayan, regular ko na silang suki at nagpapatherapy. Ayan. Sa Santa Rosa, meron din po tayo kay Tita Amor at kay Tita Bioli. Sa San Pedro, kay Mang Amado. Sa Batangas po, sa Tanawan, kay Mang Cesar, and hopefully doon po sa aming itatayong center. And then, of course, sa San Jose, kay Elsie. Sa Cavite, dito marami naghahanap talaga. Sa Cavite City, kay Tess Juarez. Sa Molino Tubacoor, kay Tess Reyno. Sa Molino 5, sa Harelhorn Integrated School. Sa Dasmariñas, kay Mildred. Sa Naik, kay Gina. And hopefully doon sa branch ng Harelhorn Integrated School sa Bacolod. Wow, yun ang maganda. Kasi sabi na wala pa daw mga wellness center doon. Talaga? Kung pwede lang akong lumipad dyan. Oo nga. Ayan. Challenge talaga. Rizal po, meron tayo sa Montalban, yung Rhodes Pharmacy. Sa Antipolo, kay Mike at saka kay Ann Agustin. Sa Bulacan, sa San Jose, kay Tita Sylvia. Sa Bukawi, kay Imelda Reyes. Sa Pampanga, ayun, kay Mang Nelson sa Mabalacat. Sa Pangasinan, sa Burgos, kay Mary Jane. Sa Nueva Ecija, sa HN, kay Tita Yoli na talagang busy. Sa Metro Manila, yung Pasay po, Malibay area, kahit po dito sa Libertad. Yes. Or kahit po kayo ay bandang Baclaran, palagay ko malapit po si Mang Dennis o Dennis Coral. Sa Marikina, si Julio. Sa Makati po, sa Sembo, si Lino Eco. Sa Bangkal, Tita Belet. Sa San Antonio Village, si William Yao Jr. Sa Mandaluyong, sa Plainview, si Mang Lamberto. Sa San Rafael, si Benny Agustin. Paranaque and BF, Tita Beng. Pasig, Manggahan, ang Hilita. Pinagbuhatan, si Jael. Pasig, Cainta, si Tita Dang. Sa Quezon City, marami-rami ito. Aurora, Cubao, Tita Baby. Sa Banahaw Street, si Tita Ana. Project 2 and PUP, si Bong at saka si Tita Perry. Farmers Cubao, Tita Jojo. Veterans Spirit, si Juice Kasim. Araneta and QC Avenue, si Wellington Lee. Sa Caloocan po, sa Camarine, kay Tita Telma. Bago rin po ang stocks niya. Sa Malolos, siya kasi si Tita Telma, pati yung mga kasama ng asawa niya na nasa barko pag dumating sa talaga? kanya. Sa kanya, okay. Sa Malolos, Bagong Baryo, kay Mang Eddie Boy. Sa Tirona, Bagong Baryo, kay Mang Bonifacio. Sa Bagong Silang, si Totoy. Sa Valenzuela po, sa Isla, kay Tito Lito. Sa Tidelen, kay Nerissa. Malabon Longos, kay Resty. Sa Malate, San Andres Malina area po, Lady N. Sa Tondo proper, si Georgie Albino.
kay Ricardo Tondo, kay Tita Feli. At soon, sa La Loma, magkakaroon na po tayo. Hopefully, magkikita kami bukas. Ayan, okay. Sabi ni Sir Nelson Pras, good evening sa inyong dalawa ni Doc Bunny. Tatanong ko lang po kung anong dapat inumin ng may gallstones? Sabi ni Mang Nelson ng Mabalacat. Oo. Ay, actually, may binibigay kaming yung tsaa, yung tea, kasabay ng Pepsi. Ayan, pwede rin po. Kung hindi naman ko kayo, alam ko maraming distributors yan ng Alveo sa Pampanga area. So, yan pwede rin po yun. Ayan, okay. Good evening, Pangga and Doc. Sabi ni Tita Dang, available po sa Rhodes Pharmacy, San Jose Rodriguez Rizal, po sa palengke, tapat ng Suave General Merchandise. Ayan. Siguro pati Rosipil, meron doon, Tita Dang, ano? Ayan, okay. Ito na yung mga text messages natin. Sabi dito, Tepangga, ginagawa ko din yan sa partner ko na nagsasariling sikap sa harap niya. Wow. At gusto din niya na pinapanood ako sa ginagawa ko habang dahan-dahan naman niyang tinatanggal ang damit niya. Nag-iinit siya pag pinapanood niya ako. Wow. Siya naman lalong nag-iinit habang nakatingin sa akin. Okay, sandali So lalaki pala to. Pag si Mang Nestor ay nagsasariling sikap, gusto ng misis niya pinapanood siya. Si Mrs. dahan-dahang nagtatanggal ng damit. May ritual sila. Ayun, nag-iinit si Mrs. pag pinapanood niya si Mang Nestor na siya ay nagsasariling sikap. Minsan niya, siya naman ang nagsasariling sikap. Baliktad naman. Habang nakatingin siya sa hubad kong katawan. Ayun. At sabay naming ginagawa ang magparao sa sariling sikap nang walang penetration. Labang ka. Di ba pwede naman kasing yung ibig sabihin walang alimbawa, pwede namang yung mga exercises natin every Friday. Tama. Diba? Correct. Yung dampi at himas lang masaya na. Ayan. So yung pala, ang fetish nilang dalawa, dun sila na-turn on. So, nagtitinginan lang sila. Kasi iba parang nagsishow. Pero alam mo, Doc, eto dito ako dito ako, I congratulate Mang Nestor tsaka yung misis niya. Lalo ng misis niya. Kasi hindi lahat ng babae ay confident. Yes. Na ibuyang-yang yung kanyang katawan. Kasi alam mo naman, kahit mister pa niya. Talaga, Doc. Kasi kami diba? mga babae parang, ito ba, tama ba ang figura, ang kulay, maitim ba ang mga singit, mataba ako, ang mga bilbil ko ba ay nakikita, ang boobs ko ba nakatayo pa, baka bumabagsak na, yung mga ganon. So conscious sa mga babae, kaya nga gusto babae lang nag-iisip nun Ayun na nga. Kasi nga ang mga lalaki hindi naman iniisip yun. Pero yung asawa ni Mang Nestor, nako, congratulations sa misis. Kailangan kang ma-interview at paanong iniisip mo sa sarili mo na habang ginagawa yun, diba? Na parang wala akong pakialam kahit sige, basta ito katawan ko, ganyan. Pero nag-e-enjoy silang pareho. Yun na nga yun na maganda. Nako, marami ewan ko lang kung si Doc sasagutin ko ano fetish niya. Ay, nako. Ay, kailangan may damit pa rin. Hindi ba? Yung mga ganon. Yung mga ganon? Oo. Ako yun, gusto ko nakahubad. Si Dennis, umiinom bigla, mabubulot. O, di ba kailangan meron pang natitira kahit pa paano. Meron kasi mga lalaki talagang gano'n Para bang, lalo na yung, meron ganito, Doc, di nakapanglakad ka, aalis ka. Huwag mo huhubarin. Kasi gusto niyang makipag-make love kung ano yung suot mo ng papunta ng opisina, papunta ng party, papunta ng meeting, huwag mong tatanggalin. Ayun. Tapos yun ang gusto niya makipag-make love. Yes, Ayan, okay. Storya ang buhay. Yun. Tama. Good evening, Ruth. Parang ako si Mr. Hot. Ganyan na ganyan din ako. Si Mr. Leo ng Pampanga, Tiway Panga. Okay, so gusto rin niya yung niya yung may suot pa. Oo, ayan. Okay. Pero okay. Hindi na lang sa tanong sa'yo. Anong pinaka-weird na fetish, Doc? Hindi ba yung meron tayong diniscuss ng before yung mabaho pa gusto. Ay! Di ba yun? Oo nga. Oo, di ba nung before pa? Pero hindi, meron ka bang kakilalang, anong pinaka-weird na nakilala mo na anong klase ng fetish niya? Naku, wala naman akong ganong kakaibang tipong yung mga kung ano-ano sinusuot, yung mga wala yung naman. Iba-iba. Oo.
Kasi ano ba, pwede yung mga palo-palo, mga fetish din yun, di ba? Yung mga ganon. Yung mga ganon. Yung mga gumagamit ng kung ano-anong mga... ng mga gadgets or what. Ang paggamit kaya ng sex toys, can that be considered a fetish? Hindi, para naman kasing ano talaga yun. Parang ordinaryo lang yun. Part ng ano. Yung siguro yung fetish, yung mga, o kaya yung mister niya. Yung minsan. Meron pala ako isang kaibigan. Kasi yung partner niya ano ba tawag dito? Ano ka tawag doon? Pag nagluluto. Naka-apron! Naka-back, pero wala na yung likod. So hubad siya. Hubad talaga, pero may naka-apron. Naka-apron. Ganun na tingin niya. Talaga? Sino nagsusot? Yung lalaki yung babae? Sino nagsusot, Doc? Yung pag pinagluluto niya yung mister niya, gusto niya nakaganon. Yung mister niya nagluluto, naka-apron lang. Meron kasi silang minsan na, sige, bira magluto yung mister. Tapos pag nag-request yung misis, alam niya yung uuwian nun. So pinagsusuot. Yung pala. Hindi, alam mo, Doc? Yan para isang... habang nagluluto, tapos midnight na yun. Para sila uuwi. So magluluto sila ng quick. Ano ginagawa? Parang meron silang quick, parang cooking kasi food para mabilis ang quick food. So parang ganon. So tapos alam na nung lalaki pag nag-request sa kanya. Nag-request ng ganon. Yun na yun. May kasunod na yun. Jer na yun. Ayan. Nag-enjoy siya ng ganon. Ayun. Sabi ko, kaya pala ganda-ganda nung apron niyo sa kusina. Kasi pero buti hindi ko nahingi. Yung pala may pinagdampian na yun. May gamit yun. May gamit. Pero alam mo, Doc, ako naisip ko nga, that is also one of the reasons kung bakit gusto ko yung mga partners ko ay magagandang katawan. Kasi gustong-gusto ko yung itsura ng figura ng lalaking nakahubad. Parang sino nga ba itong si David. Nakita mo si David yung... Sinong David? Sinong David yan? Taga saan yan? Hindi ba yung marble sculpture ng David? Di ba ganda? Si Jen, bumubungis-gis na naman. Baka hanapin mo yun. Sinong David yan? Saan nakatira yan? Di ba yung sculpture ng David? Kita mo yung figura. Yung ginawa ni Michelangelo. Yan. Pero si David talaga yun. Si David yun. Ang ganda ng pagkakalian. Kasi nung minsan nagkaroon ako ng merong parang, okay, na-turn off ako eh. Pag hindi talaga magandang katawan. Hindi chiseled yung hindi Parang, body. Kasi talagang iba yung kasi gusto ko nga kasi siguro yung nakikita in all its full glory. Yes. Yung katawan ng lalaki gusto kong makita. Kaya parang para sa akin, turn on sa akin kapag yung magandang katawan. Siyempre naman, lahat man yata ganun. Ayan. Good evening, Pangga and Doc. Agree po ako sa inyo, Pangga. Dapat kumando kayo pareho kasi istorbo pag may damit. Ayan, sabi ni Tita Dang. Kailangan daw naka-ready. Ayan, okay. Ito naman, si June Baltazar. Ito may mga lalaki din ito gusto. Good day, Ma'am Ruth and Doc. Magandang mag-make love pag naka-high heels ang shoes ng girlfriend o wife. Pero alam mo, June, ako Meron ibang mga ganun naka-shoes pa eh. Yeah, Ako I tried it. Pero para bang, hindi ba, asiwa kasi baka mamaya matusok ka. Kasi lalo na yung heels ng mga babae talagang stiletto. Hindi ba parang ang hirap mo matusok-tusok ka pa nun? Parang sexy kasi tingnan. Oy na nga eh. Mga sexy tingnan. Pero lalo yung merong yung ano ba tawag dyan? Yung pantyhose? Yung may strap. Ano bang tawag doon? Sexy tingnan talaga. Ano yung tawag doon sa belt, Doc? Yung nilalagay mo dito? Ano ba yan? Parang ganun din yun eh. Yung sa lalaki? Yung nilalagay mo sa... Ha? Suspender! Parang suspender para sa mga sa babae, pantyhose. Di ba may ganun? Para sa mga stockings. Di ba pag tatanggalin isa-isa? Oo. Nakakatuwang tingnan. Ganun ba? Ako pag tinitingnan ko yung ganun. Diba, may mga movie akong pasakit. Tanggalin mo na nga isa. Di ba may mga movies na ganun? Si Catherine Zeta-Jones, napanood ko siya na ganun. Ano siya, exciting tingnan. Talaga? Mga babae, may mga inaalis sa mga pa-isa-isa. May mga ritual pa. Tapos suot pa niya yung stockings and then the high heels. Sexy. Sexy tingnan. Tapos medyo erotic ang dating. Ito. Pinapaa, sabi ni Noel ng Valenzuela City. Dinadalirot ng paa
Yung ba JJ nung babae. Habang meron suot. Yun ang fetish niya. Hindi, kahit wala. Pero yung paa niya, ang dumadalirot dun sa ba JJ ng babae. Yun naman ang fetish niya. Ang galing naman ang daliri mo sa paa. Ikaw na, Noel. Kapag halimbawa naparating mo sa rurok ng kaligayahan ng yung partner sa pamamagitan ng daliri mo, ikaw na. Ayan. Maganda rin naman yun. Para kakaiba. Para kakaiba. No? Turuan ba yung ano mo? Naku, parang yung daliri hindi mo may ikot yung paa. Oo, di ba? Hirap nun. Galing ay flexible. Ay, okay. Eto muna. Para dun sa mga nagtatanong ang kapartner ng Krebs, narito po ang testimony ng Alveo. Hi, I'm Celia Merlas, 65 years old, resident of Gusa, Cagayan de Oro City. I have a myoma. I tried all the food supplements in the market. Instead, my myoma become more bigger. I stopped taking food supplements until Oscar Tumalom introduced to me the Albeo. I tried to take Albeo to see its effectivity. After a month of taking the product, my myoma lessened from 9.5 cm now 4.2 cm. My high blood pressure from 150 over 90 now 120 over 80. And my uric acid from 6.7 now 4.2. With this result, I can tell that this product is amazing. All the results are normal. Thanks to God, I encourage all to take Albeo to become healthy like me. Ayan, Doc, sana bibili ang Albeo. At para dun sa mga tanong. Yes. Para sa mga nagtatanong tungkol sa Albeo tonic drink, pwede po kayo magsadya personally sa amin sa 3rd floor ng Star Mall, Edsa Show. Hanapin niyo po ang Doc Bunny Nature's Link at malapit sa Pancres. At kahit ngayon, meron pa po silang stock din, alam ko, ng Albeo. So kung gusto, kung kayo Rizal area, ayan, pwede po kayo. At saka abangan ninyo, nako, ewan ko, Doc, ang tawag nito, good luck na lang sa inyo ni Doc Mike. Si Tita Dang at saka si Derek, 80 pasyente. Good luck kay Doc Mike. Na-ambisyon nila. 80 ang pasyente. Oo. Kaya, ayan. Abangan na lang po ninyo kung kailan at saan. Kung saan kayo magte-text. Pero kay Tita Dang yan. Ayan. Okay. Eto muna tayo sa ating HP Liniment Hotline, Doc. Madalas po ang mag-cramp yung legs ko sa gabi. Nagigising na lang ako, hindi ko na magalaw ang paa ko. Sabi ko, kulang daw ako sa pag-inom ng tubig. Tama po ba yon? Ay, oo, may katotohanan. Hinahaplos ng misis ko yung nabili niyang HP. Tapos napansin ko sa 2 araw, nawawala na yung sakit nito at hindi katulad ng dati na matagal mawala ang pain. Ayan, Doc. Tama po yun kasi yung ating pong buto ay 84% po yan naglaglide sa tubig. Kaya kung hindi ka umiinom ng tubig, so kaya iba nagkikiskisan sa buto. So kung hindi ka mahilig sa tubig, yun po isang mga problema. Minsan yung lumalagotok. So yung mga ganong sintomas. Tapos syempre nakakatulong yung pag nilagyan nyo ng HP Liniment, nare-relax yung mga muscles. Tapos syempre kung nag-glide na uli, so may tendency na maayos yung paggalaw ng mga buto. So yan. So tama, ang ginawa niya, gabi-gabing nilalagyan. So yung pagka-cramps niya nawawala. Nagkaroon na ng paninigas. Tapos syempre yung mga buto, tapos syempre may mga konting nagkikiskisan yun, di ba, abrasion. So at least may inflammation yun. So yung HP Liniment nakakatulong. Ayan, okay. Sakit ng ulo sa araw-araw na biyahe sa MRT at sa jeep. Thank you, HP Liniment. Naiibsan yung pananakit ng ulo ko kapag naaamoy ko yung HP, pinapahid ko sa sentido. Ayan, meron kasi siyang calming properties yung yung turmeric. Turmeric. So, tsaka ang bango kasi niya hindi siya yung masangsang sa amoy. Yung iba nga ginagawang parang niya. Yung pang-relaxan. Lalo kung mga nasa crowded areas, yung mga ganon. Tsaka, Doc, yung amoy niya, yung bango niya, hindi yun galing sa eucalyptus, turmeric talaga yun, turmeric, Kasi iba yung amoy ng eucalyptus.
Tsaka kasi yung naalala ko eucalyptus sa'yo. parang lamig doon. Yung luyang dilaw, ganun na po. Kasi nagluluto din ako ng raw Okay. Minsan pa nagluluto kami ng raw, ganun na ganun yung amoy niya. Oo. At saka naalala ko yung nung huling bakasyon mo, matagal na, yung ikaw ay nilaga. Oo. Nung nilaga ka sa kawa, Oo, nag-spa ako sa kawa. Ang nilagay po doon sa akin ay mga bulaklak ng turmeric, ng luyang dilaw. Na mabango. Oo, mabango. Ganun ang amoy. Even yung bulaklak at saka yung mga roots niya. So ganun din kaya po. Masarap amoy-amoyin. Kasi mabango. Kasi kung imagine mo nagbababad ako doon, edi habang siyempre nag-steam ka. Tapos na-extract yung properties tapos ng curcumin. pumapasok dun sa loob ng katawan mo. Talaga para makakatulog ka. Pwede ka hindi umalis. So, ganun po nangyayari sa atin. Ang labas mo dun, tinola. Naku. Hindi mo pwede higupin yung saba. Parang cannibal ang dating. Matagal ko nang gamit ang HP. Nirekomenda ko ito sa kumari ko. Galing Dubai. At laking pasasalamat niya sa akin dahil wala daw yung mga lamig sa balikat niya. Ang problema ko ngayon, gusto niya padalhan ko siya sa Dubai. Hindi ko naman, ay nako, yan po ang problema ni Miss Nika Abaw Espinosa. Ang problema niya, kasi kapag sa Middle East, ang hirap magpadala sa Middle East. Hinahanap na papel. So, ang the best way po na pagpapadala sa Middle East, kung may darating or aalis, yung po pwede. Kung may kamag-anak kayong pupunta ron, so pwede po nila i-carry as personal effects po nila. Yes, ganun na lang. Wala po kami magagawang, kasi unless, before. Pero nagpapahanap nga ako kay Tita Dang. Sabi ko, Tita Dang, kasi may mga Filipino stores naman doon na nagkikerry ng mga medicines. And unless meron po doong store na makikipag-partner tie-up, yun po ang pwedeng lagyan at pwede kayo makakuha. Yun ang pinapahanap ko kay Tita Dang, baka meron tayo pwede sa Middle East. Ayan, okay. Pero kung may katanungan po kayo sa HP Liniment, ang hotline number po nila ay 0922-307-3390. Again, 0922-307-3390. Available po sa lahat ng Mercury Drugstore, St. Joseph Drugstores, and other leading drugstores nationwide. Ito naman sa ating Rosy Peel hotline. Nag-Rosy Peel na ako, pwede pa ba akong gumamit ng cream for my face? Hindi po kaya yun makakasama sa pag-inom ko ng Rosy Peel? Ay, hindi naman po kasi external naman yung cream ninyo. Yes. Importante kasi tulungan nyo yung Rosy Peel din na hindi kayo masyado ma-expose. Dapat yung cream nyo yung may mga sunscreen. Okay. May mga SPF mas mataas, mas maganda po lalo ngayong summer. Yes. Kasi naman sa loob naman yung effect ng Rosy Peel So pag halimbawa nagla-light na kayo, so tuloy-tuloy nyo rin ang pag-inom ng Rosy Peel. At the same time, tulungan nyo din kasi hindi porke uminom kayo. Yun, parang kanina yung sinasabi natin, hindi porkit nagro-Rosy Peel ka, magbilad ng alas 10 hanggang alas 3 ng hapon. Remember, ito po, dinidelay lang yung production ng melanin. At ang importanteng tulong nito kasi talaga, yung pong collagen, ma-stretch yung skin, yung mga tsaka yung effect ng mga pimples. Yung whitening po, ay depende rin kasi sa taas ng melanin natin. At mga Pilipino, talagang, so nadidelay po yun. So, tulungan nyo ng cream, lalo yung mga may SPF. Cream, SPF. 2 weeks taking Rosy Peel, wala pa ako nakikitang effect, pero sa bowel movement, totoo. Help naman po, paanong umepekto ng mabilis? Ayan, so, kasi nga po, kaya matagal-tagal sa inyo, inuna muna yung toxins. Yung bowel movement ang inayos. Kaya yung una, ibig sabihin, marami kayong mga toxins na accumulated sa katawan. Pero tuloy-tuloy nyo lang. Kung gusto nyo, kung talagang mabilis, pwede naman po yung So, pwede siya magdalawa, di ba? Pwede magdalawa ng pag-inom para po kayo ay mabilis ang epekto sa inyo. At saka ang maganda niyan, samahan nyo ng Krebs-C. Bago kayo uminom ng Rosy Peel, Krebs-C. For absorption. Yun ang maganda. Ingredients, yung mga bubot na ang tawag dito. Bubot na strawberries. So, strawberries, ayan, yung mga guava, yung bignay, at saka yung kamyas. Ayan. Effective whitening po ba ang Rosy Peel? I'm 51 years old na po. Oo. Maganda po sa katawan at saka pangpaputi. Okay. Kung meron pa kayong mga katanungan tungkol sa ating Rosy Peel hotline, pakitext na lamang po ang kanilang hotline number, 0943-273-7794. Again,
0917-273-7794. Meron po silang promo pack of 30s, makatitipid kayo ng 30 pesos. Available po sa lahat ng Mercury Drugstores nationwide. Pakilike po ang kanilang Facebook page, Rosie Peel. Available din sa Rose Pharmacy, South Star Drug, St. Joseph Drugstores, sa mga distributors natin sa Pancras Wellness Center, sa mga clinic ni Doc Bunny, at sa international shipping kay Miss Nika Abaw Espinosa. Doc, ang iyong mga clinic schedule. Ay, ayan. Nako, regular po bukas, Friday, clinic day po namin sa Star Mall. Yes. And of course, sa Saturday sa Santa Cruz, Laguna po. And then Sunday uli sa Star Mall. Ayan. Okay. So maraming salamat kay si Engineer Dennis Valle ang andi dito ngayon. Ay, ganun ba? Dennis, pakiiwan mo yung requisition, di ko nakuha eh. Pakiiwan na lang kay Waner bukas. Ayan. Maraming salamat kay Engineer Dennis Valle. And of course, kay Bungis-ngis, Jen Valencia. And I'll see you tomorrow, Doc. See you tomorrow. SSO tayo bukas. Ay, oo. Friday SSO. night. Yes, Exciting. Friday night. Oo. See you tomorrow, Pangga. Sa inyo pong lahat, magandang gabi po. Inyong napakinggan si Pangga Ruth Abaw sa Pangga Ruth Abaw Live. Sa himpilang mas todong lakas, DWIZ